tayo magpupuri sa ating Panginoon. Ayan, bago po tayo magsimula, pwede po ba nating ngitian? Kawayan po ang ating mga katabi. Ayan po, welcome po ulit sa bawat isa. Ayan po, pwede ko po ba makita ang mga kamay na excited na magpuri sa ating Panginoon? Kamay sa gawin po natin imagayway. At sabay-sabay po natin palakpakan ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Thank you, Jesus. Come on, church. Sabay-sabay po natin purihin ang ating Panginoon. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Hallelujah! Thank you, Jesus. Season, whatever comes
keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I got joy. Sing it! I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Come on, let's together, let's sing that. I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy. I got joy. Hallelujah. Come on, can you shout hallelujah? Come on, one more time, hallelujah. Hallelujah, come on. Tuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Yes, Lord, salamat, Panginoon, Lord God, sa joy na binibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Come on, let's declare His name. Come on, sing Yahweh. 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 Holy is your name. I don't wanna take it in vain. Yahweh. Yahweh. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. Everybody, let's go our hands. Yes, Lord. Come on, all together, let's sing. Yahweh, Yahweh. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. Yahweh, Yahweh. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. 'Cause there will be no other God before you. 'Cause there will be no other God before you. 'Cause there is no one above you, no one beside you, nobody like you. 'Cause there will be no other God before you. Who would say, no one, no one, no one. 'Cause no one, no one, no one. Say Yahweh, Yahweh, Yahweh. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. Say Yahweh, Yahweh, Yahweh. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. 'Cause there will be no other God before you. Come on, let's declare it. 'Cause there will be no other God before you. 'Cause there is no one above you, no one beside you, nobody like you. 'Cause there will be no other God before you. 'Cause no one, no one, no one. Let's jump, let's worship Him. No one, no one, no one. And who else can lead us to freedom? Come on, no one, no one, no one. And who else can heal our sins and diseases? Yes, Lord. And who else can walk on the water?
you. There's no one nowhere, no one nowhere. Mga sige po, pwede po ba natin itaas ang ating mga palakpak sa umaga nito? Hallelujah. Let's say, there's no one nowhere, no one nowhere. There's no one nowhere, no one nowhere. Nobody like you. Oh, nobody like you. That's Jesus. There's no one nowhere, no one nowhere. Go on, say it. Lover of my soul, lover of my soul, lover of my soul, lover of my soul. Nobody like you, nobody like you, nobody like you. So one nowhere, no one nowhere. One more time. Lover of my soul, lover of my soul. Come on, church. Lover of my soul, lover of my soul. You, nobody like you. Yes, Lord, nobody like you. Yes, no one nowhere, no one nowhere. Yes, Lord, wala kang katulad, Panginoon. Oh, Jesus. I've searched and found nobody like Jesus. I've searched and found nobody like Jesus. I've searched and found nobody like Jesus. I've searched and found nobody. Come on, let's play. I've searched and found nobody like Jesus. I've searched and found. I've searched and found. I've searched and found nobody like Jesus. There's nobody like Jesus. There's nobody like Jesus. There's nobody like Jesus. 'Cause there will be no other God before you. Let's feel the presence of Him. 'Cause there will be no other God before you. 'Cause there is no one above you, no one beside you, nobody like you. 'Cause there is no one above you, no one beside you, nobody like you. 'Cause there is no one above you, no one beside you, nobody like you. 'Cause there will be no other God before you. There's no one, no one, no one. Naman I believe po, mas deserve ng ating Panginoon yung mas malakas na palakpak sa hapon na ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Narito kami, Panginoon, sa hapon na to, Lord God. Lord, para purihin ka, Panginoon. At Lord, nandun yung declaration namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na walang katulad, Panginoon. Ikaw ang Diyos na walang kapantay, Panginoon. Lord, hindi namin mahahanap sa kung saan, Panginoon, sa kung anong mga sitwasyon, Panginoon, Lord God. But Lord, only in your presence, Panginoon, Lord God, kami makakahanap, Panginoon, Lord God, ng kabuuhan, O God, kapayapaan, Lord, pag-asa, Panginoon. At Lord, sa hapon na to, Panginoon, come on, sige, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa ating Diyos na buhay? Kung siya ang Diyos na walang katulad, walang kapantay, come on, sige, deserve ng ating Panginoon, ang ating mga papuri sa hapon na ito. Yes, Lord, kulang ang aming mga pagtaas ng kamay, aming awitin, Panginoon. But Lord, narito kami, Panginoon. Gusto mo namin purihin, Panginoon, sa hapon na ito. At Lord, even, Lord God, sa mga taong nakikinig online, Panginoon, sige,
lugaring ito, Panginoon, maramdaman ang presensya mo, Panginoon. Even outside, Panginoon, Lord God, kung saan man sila naroon, Panginoon. Lord, sige Lord, paramdam mo, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, sige po. Tuloy po natin purihin ang ating Panginoon sa hapon na ito. Yes, Lord. Come and sing. Into your hands, and I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. In Jesus I believe, in you, Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you, I walk with you, wherever you go, through tears and joy, and I will trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. In Jesus I believe, in you, Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus I believe, in you as Lord. Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I worship you, Jesus. Worship you. And I will worship, and I will worship you. I will worship, and I will worship you. Come and say, I will worship you, and I will worship you, and I will worship, and I will worship you, yes Lord. I will
reason that I live, the reason that I see. Jesus, who must believe in Him. Yes, Lord, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Every moment time, come on, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, oh Lord, we believe in you, Jesus. Oh, it's not about you, God. Oh, we worship you, Jesus. Come on, church, let's worship Him one more time. Go and say, and I will worship. I will worship you. Go on, say, I will worship you, and I will worship. Come on, let's express our worship to Him. Come on, and I will worship you, Jesus, and I will worship you, and I will worship. Come on, fill this room with worship, and I will worship you, Jesus. I believe in you, yes, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Yes, Lord, we worship you. Hallelujah. Come on. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that that's all. One more time, come on. Yes, Lord, we believe in you. Oh God, oh, we belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. One more time, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, you are the reason that we live, Panginoon. You're the reason, Lord, sa mga bagay sa buhay namin today. We have hope. We have peace, Panginoon. We have our salvation, Panginoon, because of you, God. And Lord, sige, God, hayaan mong mapasalamatan ka namin sa lahat ng meron kamit natatamasa namin dahil sa iyo, Panginoon. And God, use your words this afternoon, Panginoon, to speak to us, Panginoon.
Hindi perpekto ang aming sitwasyon. That's why we need you. And we call upon you, Panginoon, God, to teach us, Panginoon, to mold us, Panginoon, Lord God, into your liking, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat po sa mga anak ninyo na nandirito sa 4 p.m. service. Continue to bless this service. Continue to bless your church and your people, O God. Lord, we love you. We honor you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Tayo po'y makaupo na sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Pwede po bang pakibati po ninyo yung mga katabi, pakingitian. At sige po, tayo bilang simbahan, nandun yung ating heart na hospitable tayo sa bawat isa. Sa mga nanonood po sa kanilang mga tahanan, nasan man po kayo, magandang gabi po sa inyo. At panalangin ko dito po sa loob ng simbahan, to where you are in right now, ano po, tayo ay ma-reach ng salita ng Diyos. Tayo ay matouch ng salita ng Panginoon. Sige po, sa pangmalakas sa palakpak sa Diyos, pwede mapalakpakan natin si Lord. At sige po, tuloy-tuloy na tayo sa ating pag-uusap sa hapong ito. We will talk about the subject, the need for humility before God. Ulitin ko, yung need natin for humility before God. When we talk about humility, ano po, hindi na ito bago sa atin, but time after time, the Lord is reminding us to have this kind of character, spirit, lifestyle, kapatid, sa ating paglakad, sa ating pananampalataya. Marami sa atin, yung word na humility, dumadaan na lang sa ating mga tenga. And when we talk about humility, dapat hindi natin ilayo that the Lord wants us to be humble before Him. Ano po? Minsan, kaya parang ang tingin natin, wala nang dumitingin na Diyos. Wala nang nagbabantay, wala nang nag-check sa atin, walang nakakakita. Pero meron. And sa maraming mga pagkakataon, kapag hindi natin ito nabantayan, hindi natin ito nakita, may mga times na naging hambog na tayo sa tao, naging mayabang na tayo sa mga, hindi ko alam, sa mga kasama natin, sa pamilya natin. At dumarating sa point na even sa Lord, na pagmamataas na natin Diyos, nakikita ng Diyos na hindi na nagiging maganda yung spirit natin. Nawawala na sa heart natin yung humbleness na nais ng Panginoon na makita, lalo na sa kanyang mga anak. At ito po yung pag-uusapan po natin sa hapong ito. Ano ba ang danger kung mabuhay tayo na nandoon yung walang humbleness? At ano yung blessing, ano yung reward, ano yung resulta ng buhay na andoon ang pagpapakumbaba, nandoon ang pagkaroon ng pagkamababang loob, no, sa harapan ating Panginoon. Let me read to you 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sabi po dito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Ulitin ko, ang Diyos ang nangusap, kumausap sa kanyang mga anak at this time. Ano po? And I believe this is the heart of the Lord to us today also. Sabi ulit ng Diyos, if my people who are called by my name will humble themselves. Nandun talaga sometimes, baka hindi na natin na-check as we come in this church, baka andun yung ating proud heart, proud spirit, ika nga, ano po, na ang Diyos, tinitingnan niya ang puso natin. Yes, we are here. Yes, we are sitting. Ang iba pa nga sa atin, nagsiserve. Or baka nga ako, even if I preach the word of the Lord, baka dito ako gustong kausapan ng Diyos na anak. Hindi lang yan. Paglapit na sa Panginoon, andun talaga yung humble spirit. Andun yung humble heart. Pagka mababang loob sa pagharap natin sa Panginoon. Ulitin ko, ang sabi dito, will humble themselves and pray. Panalangin, mahalaga kapatid, sa ating Panginoon. Tama nga naman, yung ating madalas na naririnig na when it comes to faith, it is doing. Nandun yung ating walking by faith sa Diyos. Pero as we walk by faith, baka nagkukulang na sa atin yung seeking for guidance, seeking for strength, seeking for direction, seeking for confirmation. At kapatid, sa panalangin natin, pwedeng makuha
at magkaroon ng resulta through our prayer ang mga bagay na ito. So nandun yung balance ano? As we walk by faith, andun naman din yung heart natin na, Lord, direct me. Lord, direct my steps, God. As I pray to you, Lord God, Lord, renew my heart, renew my mind, Panginoon. Give me the strength, give me the peace, give me the joy, Panginoon. As I walk, direct me where you want me to be, Panginoon. Kung mali ito, Diyos, Lord, lagyan mo ng harang ito, Lord God. Protect me, Panginoon. At Lord, sige God, iparinig mo sa akin, Panginoon, na hindi ito ang tamang daan, O Diyos. So, nandun yung kalakip na as we humble ourselves, nandun tayo nagsisik sa Panginoon in our prayer. At hindi lang naman seek sa Lord, kundi seek doon sa mga panalangin at yung mga desire natin, yung seeking of the Lord Himself. Seeking of His presence. Kapatid, ang tanong ko nga kanina pa, are we still seeking the Lord sa buhay natin? Seeking Him. Hindi na nanalangin naman ako sa Lord, Pastor. Yes, pwede. Nandun tayo sa pananalangin natin sa Lord. But, yung panalangin ba natin, puro lang ba hingi ng ganito, hingi ng ganyan? Lord, eto ang wala ako. Lord, eto ang kulang ako. Or, as we read the verse, we are seeking purely to fellowship with God. Lord, hindi ang mga bagay ang kailangan ko ngayon. Lord, Ikaw. Lord, hindi yung mga kakulangan ko ang ilalapit ko ngayon. Lord, yung relasyon ko sa Panginoon. Yung presensya mo, Panginoon. Ikaw, O Diyos, sa buhay ko. Are we still seeking the Lord that way? O ang pagsisik natin sa Panginoon para na lang siyang genie na hinihingan natin ng kung ano-ano? Sa maraming mga bagay, ang hinihingi natin, wala pa sa kalooban ng Diyos. At ito ang nais ng Panginoon, to humble ourselves, to pray, and to seek His face. Turn from their wicked ways. Ganda no na kalakip ng ating panalangin at yung desire natin na, Lord, gusto kong magbago. I believe all of us, nandun naman yung puso natin, Lord, I'm not perfect. I want to be changed. Lord, transform my heart, transform my mind. Pero kalakip dapat na mga bagay na yan is yung ating battle. Nalakaran niyan at makita yan, maging testimony yan sa ating mga buhay. That's why it is true that as we seek to what is right sa buhay natin, nandun din yung ating paggalaw na, Lord, help me to turn from my wicked ways. Turn from my old ways. Turn from my weaknesses, Panginoon. Turn from my sins, Panginoon, and walk to the right path na meron ka sa likod. Anong sabi ng Panginoon? Ang kanyang pangako, then I will hear from Him. Yun pala yun. Sometimes kaya parang wala nang tayong naririnig sa Diyos. Parang andun tayo na, Lord, nasan ka ba? Because kulang at hindi nagiging buo yung genuine, rather yung ating pagharap sa Diyos. Maybe wala tayong humble heart. Maybe kulang tayo sa prayer. Maybe yung pagsisik natin sa Panginoon, pangit yung motibo natin. Maybe puro lang tayong salitaan, wala sa gawa o doon sa ating mga ginagalaw, yung ating desire na magbago doon sa ating lumang buhay. But if we do those things, ano sabi ng Panginoon? Then I will hear from heaven. Maririnig ng Diyos yung ating iyak. Maririnig ng Diyos yung ating sigaw. Maririnig ng Diyos yung ating mga panalangin. Makikita ng Diyos yung ating mga sitwasyon. Ano sabi dito? Not only will God hear us, but also, sabi dito, will forgive their sins. Ang Diyos ito, sobra, no? Merciful God. Gracious, Lord. Na kung titignan natin, sobrang laki ng ating nagawa. Pero still, this God is able to forgive us. Not only that, ang sabi dito, hindi ka lang patatawarin ng Diyos kung ano man ang mga nawala, ano man yung nakuha sa iyo, ano man yung mga kakulangan na meron ka in your life today. Anong sabi ng Panginoon? I will heal their land. Ano man yan, kapatid? Literal bang lupa yan? Buhay ba natin yan? Yung community ba natin yan? Yung family natin? Businesses, trabaho, school, hindi ko alam, or even this nation and this city right now. As we humble ourselves, pray and seek the Lord sa buhay natin, as we turn from our sins and turn to God, sabi niya dito, He will heal our land. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Ito yung isang bagay na sana talagang sinasa puso natin bilang mga mananampalataya.
yung ating pangangailangan to be humble before our God. Mga kapatid, we live in a time and an age na puno na ng pride at self-reliance. Sobra, no, sa eskwelahan. Tinatanggal na ng eskwela, no, sa ibang bansa, sa Amerika. Andun yung kanilang batas na bawal nang manalangin sa eskwelahan. Bawal nang tumawag sa Diyos. No, bawal nang makita o magkaroon ng prayer sa bawat classroom. May ganung mga kalakaran, no, sa ibang mga states, sa US at sa ibang mga bansa. So, unti-unti nang nilalayo ng, hindi ko alam, ng enemy ba? Unti-unti bang nanlalamig? Unti-unti bang naluloko ng enemy ang tao na sa huli, nandun na sa puso nila na iitsipwera na si Lord. Alisin na si Lord sa equation. Alisin na si Lord doon sa buhay, sa formula to have a life that is full and abundant. Ano po? Nandun na yung heart na, hindi, kaya ko na to. O kaya na namin to. Kaya na ng grupo na namin to. Hindi na namin kailangan ng Diyos. The Word tells us na parang, kaya mo yan. Diba? Okay sana kung kaya mo yan na andun. Kasama mo kasi si Lord, kaya kaya mo yan. Hindi. Andun yung sigaw, kaya mo yan. Kaya mo yan mag-isa. Kaya mo yan ng ikaw lang. Ikaw pa ba? May mga ganon na in the end, nalalabas na ang Diyos sa usapan. But the truth is, kapatid, John 15 verse 5 says, apart from God, we are nothing. Kapatid, the truth is, whatever you have right now, whatever you enjoy right now, pagpapala, di ko alam, pamilya, relasyon, trabaho, posisyon, negosyo, hindi ko alam. Malaki bang laman ng bank account, maraming koneksyon, maraming kaibigan, simbahan, ang lahat ng yan ay galing sa Panginoon. Because of His grace, because of His mercy, because of His love, because of His provision, His power, His strength, His joy, His peace sa buhay natin. And apart from God giving that to us, kapatid, I can tell you, we can do nothing. We are nothing without God. So that's why it must be instilled sa puso natin that where we are today, whatever we are enjoying, a humble heart before God must be inside our lives or must be in our lives. Sige, pwede bang palakpakan natin si Lord dyan, kapatid? Minsan, nandun tayo sa ating prayer. Mamaya, siguro, baka kasi makalimutan ko eh. Minsan, when we pray to the Lord, or when we come here sa church, marami sa atin nandun tayo sa kakulangan. And the truth is, madaling maging humble pag alam mong wala ka na. Yung parang wala ka ng pera, wala ka na talagang matatakbuhan, talagang makita mo, ang Diyos na lang talagang kasagutan. Madaling maging humble sa Lord. Na Lord, ito ako nagpapakababa kasi wala akong trabaho, hindi maayos ang pamilya ko, Panginoon. Ito ako, puno ako ng karamdaman. Wala akong pera, O Diyos. Kulang ako sa ganito, kulang ako sa ganyan. Lord, kailangan kita. And my observation, maraming mga tao, kapatid, na nakita ko yung answered prayer ni Lord. Kasi nakita naman din ng Diyos yung pagiging humble nila at yung kanilang pag-accept, acknowledge na, Lord, I am nothing talaga without you. And the Lord has given them yung answers. Pwedeng trabaho, pwedeng increase, pwedeng nagkaroon ng reconciliation, nagkaroon ng healing, nagkaroon ng breakthrough. But also, because of those things na kanilang na-enjoy, because of the answer of the Lord, ito rin ang naging mitya para maging proud sila sa harapan ng Diyos. Maging prideful sa harapan ng Diyos. Na pag dumating na mga sitwasyon, kung anong pipiliin, yung pagpapala o yung nagpala, ang marami sa atin, ang maraming nagiging sagot, mas pinipili pa ang pagpapala kaysa ang nagbigay ng pagpapala. Busy na ako eh. Lord, next time na lang. Lord, next Sunday na lang, Lord. Pero nung bago tayo lumapit sa Diyos, andun yung heart mo na, Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho, Lord. Mas iigihan ko pa, Lord. Lord, ipasa mo lang ako dito, Panginoon, Lord God. Talagang magseseryoso sa'yo.
Pero nung binigay ng Diyos yung kasagutan, instead na mas lalo tayong maging humble at magpasalamat sa Diyos, ito rin yung naging mitsa para maging mataas tayo na doon sa Diyos na nagbigay nito sa atin. Sinasabi natin na, Lord, next week na lang. Dami kong ginagawa, Lord. Lord, sa susunod na lang, Lord. Ang dami kong mga babayarin, Panginoon. Next time na lang ako magbibigay, Lord, kapag meron ako. Kasi, Lord, dami kong utang eh. Darating tayo sa point na nawawala yung humbleness natin. Tingin mo, disobedience. Tingin mo, sometimes takot. Pero kung lalagyan natin ng ugat ang lahat ng yan, it is because of pride. Why? Tingin natin, may puhunan na tayo. Tingin natin, may posisyon na tayo. Tingin natin, meron na tayong connection. Di ko na kailangan si Lord. But the truth is, as we read in this verse, apart from God na nagbigay sa'yo ng lahat ng yan, we can do nothing. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord? That's why humility should be in our hearts always. In every season. Andun ka sa tugatog, andun ka sa gitna, andun ka sa baba. Humility should always be our spirit, our lifestyle, our character. Humility is thinking about ourselves less and putting God first in everything. Hindi ibig sabihin na parang hindi mo naisipin din ang sarili mo. Hindi ganun si Lord. That's why andito tayo, gusto tayong i-improve ng Lord, gusto tayong ilagay ng Lord sa mas mainam na kalagayan, gusto kong ayusan ng Diyos, gusto kong pagpalain ni Lord, gusto ni Lord gawing testimonya yung buhay mo. Because si Lord may concern sa sayo. At gusto kong gamitin ng Diyos to be a model to other people for them to know Christ also. But the problem is, yung ating pananampalataya, tingin natin tayo na yung main character more than God. Hindi, Lord, ako more than you. Hindi, Lord, etong wala ako more than God. But that is not humility. That is pride before God. Humility before God means thinking of ourselves less and putting God first in everything. In your service, in your lips, in your mind, in your heart, whatever you do, it is putting Him first. In your service, in your workplace, in your campus, in your business, in your ministry, in your finances, in your family, it's putting God first in everything. Sige, palakpakan natin si Lord dyan, kapatid. Mamaya, i-connect ko yung humility at yung proud dyan sa context na sinabi ko kanina. But the Bible, let me go to this one. The Bible reminds us that God opposes the proud. Ano sabi sa James chapter 4 verse 6? God opposes the proud but gives grace to the humble. Direkta si Lord. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak, kung ikaw, sinasabi mo, in-identify natin ang sarili natin sa Panginoon, He doesn't want a proud heart sa mga taong nagsasabing siya ang Diyos. He doesn't want to have a person, o sinasabi natin na anak tayo ng Diyos, na mamuhay tayo in pride. In pride, lalo na yung pride of this world. Pride of ourselves. Ano po? Ang sabi ng Bible, sabi ni Paul, kung meron man tayong iboboast o ipagyabang natin ang kaluwalhatian ng Diyos. But if we are proud na parang on our own, if we are to boast on our own, God opposes it. Anong sabi ng Diyos? Saan niya binibigay ang kanyang grasya? Saan niya binibigay ang mercy? Saan niya binibigay ang pabor at ang kanyang kamay? Doon sa mga taong humble. Kapatid, kung gusto nating maranasan yung tunay na pagpapala, gusto nating makamtan, makita, maging kwento, maging testimonya, maging storya na ang Diyos na meron tayong makapangyarihan at siyang sumasagot sa ating mga dalangin, anong sabi dito? Kailangan nating matutong magpakumbaba. Pwede ba nating sabihin sa katabi natin, kailangan nating matutong magpakumbaba.
Kailangan, kapatid. Mamaya, meron tayong senyales, at yung paano ba tayo maglakad, pastor, na andoon ang kababaang loob sa Panginoon. Sabi dito, we talk about pride kanina, binigyan ko siya ng konting pahapyaw. Sa maraming mga kasalanan sa buhay natin na nagpo-fall tayo sometimes, sabi doon, pride can be a cause of it. Yung root cause. Sa maraming mga kasalanan natin, pride ang nagiging ugat nito. In the Bible, si Satanas, sabi sa Isaiah, yung kanyang pride ang naging dahilan kung bakit siya na-fall. Yung desire niya maging more than sa Lord. Sabi ng Bible, gusto niyang maging most high, higher pa sa Diyos yung kanyang dinedesire. At ito rin yung naging dahilan kung bakit siya na-fall. And even Adam and Eve. Diba? Minsan iisip natin, disobedience yung ginawa ng dalawa. But as we look at it, narinig naman nila na ang nais ng Diyos, huwag kanin itong bunga na ito sa punong ito. Pero because of their disobedience, and we can look at it, because of their pride, tingin nila mas mainam to kaysa doon sa utos ng Diyos, mas tama ito kaysa doon sa narinig ko sa Panginoon. Because of it, they fall. At even nga ngayon di ba? But thank you Lord, because of Jesus, nagkaroon tayo ng redemption. Pero because of what they did, eto tayo ngayon, nararanasan kahit sa generation natin, nandoon yung curse. But thank God, nandoon ang kaligtasan sa Panginoon because of Jesus. So, as we look at it, yung pride talaga really kills. Pride talaga really destroys a person. Yung present niya, definitely yung kanyang future. So, let's look at the signs of pride in our lives. Tingnan natin kung nasaan ba yan? Ano ba ang kahinaan natin? Saan ba ang pagkukulang natin? Baka nga nabubuhay na tayo na ando ng pride sa ating mga buhay. Signs of pride in our lives. Number 1, it is refusing to admit mistakes or ask for forgiveness. Ito, malaking senyales ito na meron tayong issue sa ating mga buhay. Yung ating pag-refuse na humingi ng tawad or mag-admit na tayo ay may kakulangan. O tayo naman sometimes may mga taong nakagawa sa atin ng mga pagkukulang, yung sarado nating puso upang magpatawad, yung sarado nating puso upang magbigay ng kapatawaran sa mga taong ito. It is a sign of pride. Minsan, ang dami nating desire, Lord, masama ko yung asawa kong lalaki, maisama ko yung asawa kong babae, or yung aming mga anak, o kung yung ikaw anak, yung aming mga magulang, mga mahal namin sa buhay, madala namin sa church mo, Panginoon. But the problem is, baka nga puno tayo ng pride. Na pagdating sa tahanan, nandun yung sumbat na, ikaw nga dyan, di mo mabago-bago yung sarili mo. May mga ganun sometimes. At tignan natin na baka pride ang dahilan kung bakit even our loved ones, hindi natin madalas sa Panginoon. Sabi dito, yung pag-refuse natin to admit mistakes. Yung pag-ask natin ng forgiveness, hindi natin magawa. Baka nga pwedeng pride ang namumutawi sa ating buhay. Number 2, looking down on others instead of showing grace. This church, andun yung puso na wala tayong tinatangi. Mapamayaman ka, mahirap, may sakit, wala kang sakit, okay ka, hindi ka okay, buo ka o hindi ka buo. You are welcome in this place. Kasi andun yung puso natin, panalangin natin sa Diyos na, Lord, gawin mo kaming ospital na maging kagalingan spiritual ng iyong mga anak. Lord, wala kaming itatangi, Panginoon. Ano man, sino man ang papasok sa lugarang ito, Panginoon, handa kaming, Panginoon, na Lord, magpagamit, Panginoon, at Lord, gamitin sa kanilang mga buhay. And for us, baka nandun yung pride natin na even sa tao na mimili tayo. Si ganito, okay, kasi meron. Ito, wala akong mapupulot dito. Doon ka sa tabi. O ito, iba ang respond ko sa'yo. Iba ang pakikitungo sa'yo. Hindi, kasi ganito ka. Sometimes, these things hindi natin napapansin, it is a sign of pride sa buhay natin. Instead of showing grace to people, namamak natin, minamaliit natin, nakukutsa natin yung mga tao na nasa ating mga paligid. Number 3, sign of pride, thinking we don't need God.
in our daily decisions. Ano po? Kanina yun yung sinabi ko eh. Nung walang-wala tayo, ang Diyos ang nilapitan natin. Pwede, nakita ng Lord yung humble heart natin kasi pwede naman, may mga tao na walang-wala na, matigas pa rin sa Panginoon. Pero at least, yung tao ngayon or tayo na walang-wala na, Lord ang ating nilapitan. At sabi ko nga kanina, nakakalungkot lang, may mga tao na hindi nagtagumpay. Why? Binigyan ng Diyos ng answered prayer, pero yun din ang naging dahilan upang mas malayo siya sa Diyos. Yung answered prayer na yon, ang ginawa niyang dahilan upang isantabi naman ng Panginoon. Bakit? Kasi naisip niya, Lord, may puhunan na ako, Lord. May connection na ako, Lord. Nandito na ako sa posisyon na ito, Panginoon. Lord, di na kita kailangan, Lord. Kaya ko nang ikutin to, Lord. Kaya ko nang bulahin to, Lord God. Kaya ko nang pataasin to, Panginoon, on my own. Tapos ka na sa akin, Diyos. And that is not having a humble heart. That is pride. Sign of pride sa harapan ng Panginoon. Binigyan ka ng kagalingan, binigyan ka ng reconciliation, binigyan ka ng breakthrough, binigyan ka ng pagpapala, binigyan ka ng trabaho, binigyan ka ng ministry. And after that, inisip na natin na, Lord, itsipwera ka na sa daily decision sa buhay ko from now on. It is prioritizing our own plans rather than seeking God's will. So, bantayan po natin yung ating ginagalawan today. Do we prioritize God's will? Or do we plan on our own and not include God sa mga bagay na ito? There's this danger, kapatid, if we live in that kind of pride sa buhay natin. Sabi sa Proverbs 16:18, pride goes before distraction. Ang pride ba ilalagay tayo sa tugatog ng buhay? Ang pride ba ilalagay tayo sa destiny natin? Ang pride ba ilalagay tayo dun sa purpose ng Diyos? At sa pinakaplano niya sa atin? No. Rather, yan ang magiging lisensya upang tayo ay bumagsak in the end. Pwede mo sabihin sa akin, Pastor, matagal na akong pride o proud person. Isang buwan, buhay pa naman ako eh. Isang linggo, okay ako, Lord. Okay ako, Pastor. Isang taon. Still, dito nga ako. Dami-dami kong ganito sa buhay ko right now. Pero ang salita ng Diyos, kailanman hindi mababali. At ang katotohanan, pwedeng nag-enjoy ka dyan right now, but there will come a time na makikita mo yung consequence of pride sa buhay mo. So, it is a reminder for us, if we are in that place today, pride goes before destruction. A haughty spirit before a fall. If we continue living in pride, kapatid, we will eventually fall. Nothing can escape it. If we live a life full of pride sa buhay natin, eventually, in the end, we will experience, we will feel yung fall of life because of it. But if we humble ourselves before God, itong katotohanan, kabaliktaran, kung life full of pride ka, you will fall. But if you have a humble heart, a humble mind, a humble spirit before our God, ano sabi sa James 4 chapter 10? He will lift us up. Wherever we are today, andun ka sa taas, andun ka sa ibaba right now, ano ang dapat hindi magbago? Yung puso natin that is humble before our God. Why? Because wherever we are today, if we are humble sa harapan ng Diyos, ang pangako ng Diyos, He will lift us up. Sige, palakpakan natin ang Panginoon, kapatid. Pride, andun yung danger, andun yung disaster, andun yung consequence if you live a life full of pride. Sabi ko nga kanina, pwedeng na-enjoy mo yan right now. Pwede may mga barya-barya ka dyang nakukuha. But if you live and continue to live in that kind of lifestyle, you will see your fall. Yun ang sabi ng Bible. Hindi kita kino-curse, but that is the truth na sinasabi ng salita ng Diyos. That's why God is reminding us to avoid that kind of life, that life full of pride. Now, we will talk about humility. Tinatawag ko po si Bernalyn. The power, ang kapangyarihan na meron sa pagpapakumbaba. Tingin natin sa pagpapakumbaba, it's a weakness. It's parang hindi for the masculine, hindi for the people na gustong mag-succeed. But biblically,
humility always wins. With Christ, with God's people, as they humble themselves, the Lord has lifted them up even more. Kaya ano ang reminder ng Diyos? Habang itinatas ka ng Panginoon, and if you want God to keep you na progressing upwards, kapatid, ano sabi ng Diyos? Mas lalo nating ibaba ang ating sarili. Humility. This is the truth. God blesses those who walk in humility. God blesses. Pinagpala ng Diyos ang mga tao na sa pagkababang loob, dun siya lumalakad. In the Bible, Jesus, our God, our Savior, powerful God that we have, He set the greatest example. Though He is God, He humbled Himself and became a servant for all of us. He humbled Himself. Andun siya sa langit. Ang sarap ng buhay ng Diyos. Enjoying His creation. Enjoying the heavens. And yet, because He loves us, He wants to save us. Hindi selfish. At kung si Lord prideful, bakit ko gagawin yan? Diyos ako. Dudumihan ko ang sarili ko sa krus. Aangkinin ko ang kasalanan ng mga tao na hindi ko naman ginawa. Sila na lang yan. Ganito gagawin ko. Magpakapako ka sa krus at na kung nagawa mo yan, save ka. Pero yun na naging puso ng Diyos. Sabi ng Panginoon, He came from heaven. He humbly come down to this earth to save you and me. To be a servant. His nail was pierced on the cross for us to have salvation, for us to have hope, for us to have a life with Him. And in itself, that is the greatest example of humility. Diyos na siya. Pero in the end, hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang kanyang sarili para sa atin. Sige, palakpakan natin si Lord dyan. So if that is the case, the God who humbled Himself for us, etong babalik sa ating tanong sa atin dito, then who are we para hindian ang Diyos sa Kanyang nais na tayo ay magpaka-humble din sa Kanya. Magpaka-humble din sa mga tao na gusto din niyang iligtas. Now, why is humility important? Why having humility is essential sa buhay natin, sa destiny natin, sa purpose natin? Bakit, Pastor? Humility, it brings us closer to God. That's the truth. Totoo nga naman, paano ka lalapit sa Diyos at paano si Lord makakaporma sa buhay natin kung sa una pa lang puno na tayo ng kayabangan sa harapan niya. Lord, di ko na kailangan yan, Lord. Okay na ako, Lord. Paano si Lord na magsispeak to us? Paano si Lord na in the end lalapit at ililid tayo kung sa una pa lang binablock na natin ng Diyos? At ang rason sa lahat ng yan, yung ating pagmamalaki sa Diyos. Tingin natin, okay na tong paraan ko, Diyos. Okay na to. Pero hindi. May mas okay pa ang plano ng Diyos. And that is not a secret. And He wants that na ibaba sa'yo. And humility, what do it bring? It brings us closer to God. When we are full of pride, wala. Lagi natin ibablangka ang Diyos. But if we live a life full of humility, time after time after time, andun yung lapit natin sa Diyos. And time after time after time, andun din ang tinig ng Diyos, ang kanyang galaw, ang kanyang kamay, ang kanyang presensya, close in our lives. Sige, palakpakan natin si Lord dyan, kapatid. Sabi sa salita ng Diyos, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Let me give you an example. Tama naman,
Pagdating sa tao, bilang mga mananampalataya, we are to set an example. Diba? Bilang mga Kristiyano, hindi dapat tayo yung parang kawawa, parang tayo talaga tong inapi, diba? Sa Bisaya, para tayo tong kaluoy, parang lagi tayong kapoy, lagi tayong parang kulang. Andun yung hope natin na, Lord, you are the God that blesses. Yes, Lord, nandito ako sa pagsubok, but God, I have joy in you. I have peace in you, Panginoon. And that is what should we be sa mga tao na nasa paligid, to set an example na hindi sitwasyon o makakadlang para tayong magpatuloy sa Panginoon. That is right. But when it comes to God and us, tayo at ang Diyos na lamang, dapat we are to be honest with God. Lord, nakikita mo ako sa labas, lumalaban. Nakikita mo ako, Panginoon, pag ako nag-preach dito, Panginoon, andun yung boldness. Andun yung presensya mo, Panginoon. Andun yung tapang to preach your word. But God, ikaw itong kausap ko right now. Tayo lang itong dalawa, Panginoon. I'm broken-hearted, Lord. I need you, God. Kulang ako, Panginoon. Dami kong hinaharap, Panginoon. God, I need you in my life. I cannot do this on my own, Panginoon. Marami sa atin, even to the Lord, nagiging pretentious na tayo. Lord, okay lang ako, Lord. Sila na lang, Lord. Wag na muna ako, Lord. Sila lang ba ang concern ni Lord? Ikaw, concern ka rin ng Diyos. So with God, we need to be honest. Because, anong sabi ng Diyos? Hindi ka naman lalayuan ng Diyos eh. He is close to the brokenhearted. At hindi lang yon. Sabi doon, isasalba ka ng Diyos if you are crushed in spirit right now. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. And it takes humility. Ulitin ko, it takes humility to be honest sa Panginoon. Marami sa atin nagmamatsu-matsuhan sa harapan ng Diyos. But the truth is, the Lord knows we are not and we are in need of Him. And humility, it brings us closer to God. Number 2, it leads to wisdom, humility. Ito nga naman, paano sa'yo makakasalita ang Diyos kung inuunahan mo na siya? Ay, Pep, Lord, okay na. Ganun tayo sa tao. Pag ayaw natin makarinig, hindi, okay na. Narinig na kita. Pero sa totoo lang, pasok dito, labas dito. And even to God. If we have a heart of pride, even sa Lord, gaganituhin natin siya. Lord, okay na, Lord. Okay na, Lord. Pag-iisipan ko, Lord. I-weigh-in ko, Panginoon. Pero hindi dapat ganun pagdating sa Diyos. When we are humble, we have a heart that is humble, the Lord will teach us. The Lord will mold us. And it will lead us to having wisdom na galing sa Diyos. Sabi dito sa Proverbs, when pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Ulitin ko, when pride comes, then comes disgrace. But with humility, with a humble heart, anong binibigay sa atin ng Diyos? Wisdom. Gusto mo magkaroon ng wisdom sa mga sitwasyon sa buhay mo? Huwag ka maging proud. Huwag ka magmalaki sa Diyos. Huwag tayong maggaling-galingan sa Diyos. Huwag tayong magpaka-expert na kala natin, kaya ng pera natin, kaya ng koneksyon natin, kaya ng meron tayo right now, ang solusyon ng buhay. Let's be honest to the Lord. And we come to God na, Lord, I'm nothing without you. Lord, give me your answer, God. Lead me to your answer, Panginoon. And as we do that, kapatid, dapat nandun yung puso that is ready to be taught, at yung puso na, Lord, puno ng humbleness, as the Lord will answer us dun sa ating mga panalangin. Sige, palakpakan natin si Lord. Number 3, anong importansya ng humility, kapatid? Humility invites God's grace and favor, pabor, at grasya ng Diyos. May mga tao tayong kilala, no? Hindi lang naman ako, na kapag andun siya sa tugatog ng tagumpay, even ang Diyos may nagmamalakihan niya. Kita mo yung yabang, kita mo yung pagmamalaki.
At in the end, anong sabi doon sa binasa natin kanina? Pride goes before destruction. At sa buhay na ito, we have our season. Kahit tayo pa ang pinakamaayos na tao, dadaan talaga tayo sa pagsubok ng buhay. Doon tayo sa season ng tagumpay, at dadaan din tayo sa season na nandun ang kapagsubukan. Susubukan tayo ng Diyos. Pero ano ang sabi ko kanina? Ano ang dapat hindi magbago sa lahat ng ito? Yung puso natin handang magpakumbaba sa Panginoon. At anong sabi dito? Kung yun ang puso natin, ano ang ini-invite natin? Yung grasya ng Diyos when we are down at yung pabor ng Diyos when we are enjoying yung success na meron si Lord sa atin. Ganda, no? May mga tao na mayabang, totoo yan. Minsan tayo nga yun na parang tingin natin untouchable na tayo. Pero anong sabi ng Bible? Si Lord, He is the God that gives and He's also the God that takes away. Paano pag dumating sa season na tinake ng Diyos ang lahat ng yan? Anong mukhang ihaharap natin sa Lord? Doon ba yung pride? At yun na nga ang problema. Kung naging proud ka, nandun ka sa taas, anong tinanim mo sa Diyos? Kayabangan, pagmamalaki, namak mo ang Diyos. Sa mga tao sa paligid na maliit mo, tingin mo, ganito lang sila, ako, eto. Paano pag dumating na ikaw na andun sa baba? But to the people na andun sa taas, humble, dumating sa point na nandun at bumaba dahil ang gulong din man laging nasa taas. Andun din, bababa din siya once in a while sa buhay natin. Pero kung tamang puso ang itinanim natin sa Diyos at tamang puso din na itinanim natin sa mga tao, si Lord, alam mo, gagawa ng himala sa buhay mo. Andun ang grace ng Lord. At pwedeng gamitin yung mga tao na nasa paligid mo, na tinamnan mo ng humbleness, sila din ang gagamitin ng Diyos upang maitayo ka muli doon sa mas mainam na kalagayan ng buhay na nais sa'yo ng Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Yun yung wisdom no? Sometimes, kapag tingin natin doon tayo sa taas, parang wala na tayong ibababa. Hindi mo alam, kapatid. Si Lord ang nakakaalam ng lahat. Pero kung nandun ka sa taas, tama ang puso mo. Andun ka sa ibaba, tama ang puso mo. Promise, andun ang grasya at andun ang pabor sa'yo ng Panginoon. When we humble ourselves before God, He opens doors we could never open on our own. You see? Kung naging humble tayo sa Panginoon, may mga bagay na in the end, sabi ko kanina sa illustration ko, doon sa pagpapala sa atin ng Diyos, doon sa answered prayer sa atin ng Diyos, for example, trabaho, in the end, dumating sa sitwasyon, pipiliin mo anak, may pagsubok ka right now, trabaho o ako? Pero you see in your heart na, Lord, hindi ayoko mag-disobey sa'yo. Ayoko maging proud sa harapan mo. Alam ko yung tama, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na kung ano man tong nakikita ko, O Diyos, sweldo man to, hindi ko alam, posisyon, title, Lord, isantabi ko ang lahat ng yan. Because in the end, mas mahalaga sa akin yung nagpala kaysa dun sa pagpapala, O Diyos. And that is having a humble heart before our God. Marami sa atin, sabi ko nga, kanina, hindi ko alam kung na-explain ko, medyo nakalimutan ko na, pangatlong preaching ko na, pang-apat. Minsan, tingin natin, pag nawala yung answered prayer, yung blessing, ang sakit sa damdamin. Parang nakikita mo kasi, for example, itong cellphone, pag nawala to sa'yo, o pag sinacrifice mo to, binigay ko to kay Berna, parang ang sakit, kasi parang, Lord, kitang-kita ko. Pero, yun na nga, pag pinagpilian mo na, eto o si Lord? Ang marami sa atin, ang sinasagot, Lord, diyan ka na lang muna sa tabi, Lord. Total, hindi naman kita nakikita ng literal. Eto, Lord, nakikita ko to umaga-gabi, masakit pag nawala sa akin, Lord, Pero again, that is where pride comes. At nag-aasamba tayo ng grace ng Diyos at pabor niya kung yun yung ating kalagayan at puso sa Kanya. We can never expect favor from God if we have those kind of heart. But when we humble ourselves again to the Lord, He will open door. Magbubukas ang Diyos ng mga pintuan na hindi mo sukat akalain
kaya palang mabuksan sa buhay mo. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. So, ano ang puhunan? Not the blessing, but the blessor. Anong puhunan? Yung pagpapala ba? Anong security mo? Yung pagpapala ba? No. Ang security natin, yung nagpapala sa ating buhay. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Number 3. Lastly, yung pamamaraan upang tayo makalakad ng merong pagpapakumbaba. Number 1, we must acknowledge that our dependence is on God. Doon talaga magsisimula yan, kapatid. Lord, ikaw ang may dahilan. Ba't ako nag-aaral, Lord? Kung bakit meron akong trabaho, kung bakit meron akong pamilya, meron kaming simbahan, meron akong laman yung aking GCash. Lord, ikaw ang dahilan kung bakit may mga kaibigan ako, may mga connection ako, Lord God. May mga transaksyon ako, Panginoon. May negosyo ako. It is acknowledging that everything we have comes from God. At hindi lang yung acknowledging na galing yan sa Diyos, you are also acknowledging that si Lord ang nagsusustain ng lahat ng yan. And without the sustenance from the Lord, we cannot sustain it on our own. Hindi natin kaya. So for us, mabuhay tayo sa humility, sisimulan talaga natin sa pag-acknowledge na, Lord, hindi ako ito. Ikaw ito sa buhay ko, O Diyos. Sabi ulit sa John 15, apart from me, sabi ni Jesus, you can do nothing. Let's stop relying on our own strength and start trusting Him completely. Let us not rely on our own strength, kapatid. At tayo ay magtiwala sa ating Diyos. Number 2, tinatawag ko pong worship name. Be quick to repent and ask for forgiveness. Isa pa ito. Sa buhay natin, gusto na natin magkaroon ng pagbabago when it comes to pride. Let us be quick to repent. Hindi, pastor, kinalakihan ko to, pastor. Nanay ko, tatay ko, lolo ko, lola ko, ganito. Pag nag-away kami, santaon kami hindi magpansinan, okay lang. Santaon kaming magsalubong ng hindi nagpapansinan. Wala lang sa amin yun. Pero hindi eh. Ganito ba ang puso ng Diyos? Nagtatanim ng galit. Tama talagang tingnan natin si Lord. Ano ba si Lord pagdating sa ganitong sitwasyon? Ang Diyos nagpapatawad. Ang Diyos na nagbibigay ng panibagong pagkakataon sa atin. And also, we need to do the same. God wants us to repent. Malaki, maliit na kasalanan, lapit tayo sa Diyos. And He will forgive us. And for us, to other people, let's be quick to accept forgiveness. Hindi naman din in the end, paloko tayo. Pero andun sa heart natin na, Lord, kung kaya mo itong gawin sa akin, Panginoon, sige Lord, tulungan mo ako. Lord, mabigay ko itong forgiveness na ito sa mga tao din also, God. Sige, palakpakan natin si Lord. God is looking for people who will sincerely say, God, I'm sorry. Yung word na, I am sorry. Sa mga tao, asawa mo ba yan, anak mo, nanay, tatay, pamilya, kaibigan, kasama sa simbahan, yung heart natin to say sorry to them. And that is humbleness, humility before our God. Number 3, serve others like Jesus did. Si Jesus, tignan natin yung kanyang paglilingkod. Instead of seeking recognition, let us serve others with a humble heart. Ano ang rason kung bakit ka nagpapatuloy sa Lord? Ano ang rason kung bakit ka naglilingkod sa Diyos? Ano ang rason kung bakit ka nagbibigay sa Panginoon? Ano ang rason kung bakit andyan ang Diyos sa buhay mo? Is it for you to be famous? Is it for you to have recognition? No. Kung yan ang puso natin, it breeds pride in the end. Yun ang nilalagay natin sa puso natin. Ngayon, nagtatanim ka na ng pride sa buhay mo na sa huli, yan din ang papatay sa'yo. Kung yan ang ating heart right now as we serve the Lord. Jesus, not only He was nailed on the cross, nandun sa kanyang testimonya that He washed the feet of the disciples. Okay na sana yung
yung nail on the cross eh. Parang grandioso yun eh. Na parang, oo, sacrifice, pero grandioso yun. Matindi yun. Parang medyo ano ka rin nun, talagang magandang kwento. Pero yung kwento na ikaw, Diyos, makapangyarihan sa lahat, sabi doon, nililinis mo ang kalyo nung mga disipulo mo. But this is who our God is. He is humble enough to wash the feet of the disciples. Now, to us, are we willing to do the same? This is our God. This is who He is. He's a humble God. Are we willing to serve others like Jesus did? Lastly, sabi dito, not my will, Lord, but yours be done. How to walk in humility? Let us walk thinking that, Lord, if this is your answer, this is what I'll do. But if this is not your answer, Lord, help me to turn my eyes from this. Always seek God's will first. Mahirap, hindi madali. Pero if we want to see the favor, if we want to see the grace of God, matuto tayong magtiwala sa Diyos. Marami sa atin, playing safe tayo. And I'm guilty of that sometimes. Hindi ko alam, baka nga many times na. And I regret that sa buhay ko all the time. Na Lord, nandito ako, pero andun ka rin, gumagawa ka ng sarili mong galaw. Sinasama mo sa Lord, Lord, maglilingkod ako sa iyo, pero gumagawa ka din ng sarili mong galaw na wala sa Diyos. In the end, akala mo, Lord, gusto ko lang naman maging ganito. Gusto ko lang naman maging ganyan. Pero hindi natin nakikita, pride na pala ang nilalagay nito sa puso natin. Pride na alin, Pastor? Yung pride na tingin natin, kulang yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. But in the end, dun sa ating binasa, ano sabi ng Diyos? Ang pabor, ang grasya ng Diyos ay andoon sa mga taong humble sa Kanya. Nagpapakumbaba, nagpapasakop, at sa huli, nagtitiwala sa Kanyang plano sa kanilang mga buhay. Sige, palakpakan natin si Lord dyan. True humility means surrendering our plans, our dreams, our desires to God, and trusting His perfect way. Yun pala yung humility. Yung season ng answered prayer mo, eto, balik natin sa realidad ng buhay. Nag-ask ka ng trabaho, for example. Si Lord, nakita mo yung answered prayer niya dito. Ngayon, darating sa punto na, Lord, parang may sinasabi ka, Lord. Naririnig mo si Lord. Yung sinasabi ng Diyos, anong pipiliin mo? Nakita mo yung trabaho mo, nagpapalayo sa'yo sa Diyos. Hindi ko alam, may mga ganun lang namang instance na nararamdaman mo na anong pipiliin mo. Ako o yan? Yung oras mo dyan o yung oras mo sa akin? Ano sabi dito? Not my will. Not my will, Lord. Lord, maybe ito yung kabuhayan ko. Lord, maybe ito yung ano ko right now. Dito kami nabubuhay, Panginoon. But Lord, if you have other plans sa buhay ko, Lord God, hindi ako magdadalawang isip na i-let go ito, Panginoon. Knowing that, Lord, you always have your best plan for me, God. Na in the end, sa pagbitaw mo pala dito, yung increase, yung breakthrough, yung miracle, yung healing, yung restoration, yung increase, yung promotion na hinahanap mo, dun pala sa next answered prayer sa'yo ng Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord. Ano ang naging puhunan? Humble heart. Hindi ka naging prideful sa Lord. Hindi mo hinawakan masyado to na parang, ito talagang buhay mo. Ito talagang buhay ko, Lord. Pag nawala to, Lord, wala nang lahat. No. Sabihin mo yan kung ang Diyos ang nawala sa'yo. But if those things, kaya yan. Kayang palitan yan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sige, palakpakan mo si Lord. And then, that is humbleness, kapatid. That is true humility.
in the eyes of God. Kapatid, as I end this, God is calling us to humble ourselves before Him. The key to revival in our lives, gusto natin makakita ng revival sa buhay natin, sa pamilya, sa trabaho, sa ministry, sa simbahang ito, sa bansang ito, in our finances, in our health, hindi ko alam. But revival comes in our families, in our nation. It does not come in our own effort. Hindi. Hindi, kapatid. Tayong magpaloko sa enemy na parang kulang yung ginagawa sa'yo ng Diyos. Gumawa ka ng sarili mong effort. That is pagiging prideful sa Panginoon. Parang binabangga mo na yung kaparaanan ng Diyos. Sinasabi mo, Lord, tulungan na kita, Lord. Kasi parang hindi mo naman kaya talaga to. That is being prideful. The key to revival is genuine humility before God. Humbleness. Lord, papasakaw po sa'yo. Ito plano mo, sige Lord, daanan ko ito, Panginoon. Nang sa huli, ano man ang mangyari sa buhay ko, Panginoon, ano man ang inihanda mo dyan, wala akong kukuning glory. Because in the end, ang naging puhunan ko lang dito, yung pagkakaroon ko ng mababang loob sa iyong harapan, at ikaw, sa kapangyarihan mo, nangyari ang lahat ng ito, O Diyos. If we humble ourselves, sabi dito, balikan ko yung verse, if we pray, seek His face, and turn from our wicked ways, God will hear us. God will forgive us. And be expectant, God will heal our land. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Lastly na po, no? Alam ko si Pastor Tatayo. Sabi dito, let us pray a prayer today of surrender. Yung surrender sa Lord na, Lord, tunay na surrender. Hindi lang yung surrender na tinanggap kito sa buhay ko. Yung surrender, Lord, na God, magpapakumbaba ako sa iyo, Diyos. We must lay down our pride and invite God to take control. We must seek opportunities to serve others with a humble heart. Humble na puso, kapatid. Lastly, live each day with an attitude of dependence sa ating Panginoon. Yun lamang po. Salamat po. At sa Lord ang papuri sa lahat ng ito. Tayo manalangin. Practice natin yung ating pong nadinig. Sabi ng ating title, The Need for Humility Before God. Abang pinakikinggan natin, ano po? Ako, sabi ko, dito nanggaling ang madaming dahilan kung bakit wala yung pabor ng Diyos, ano? Sabi dito sa isang verse na binigay sa atin, when pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Kaya, sa malimit na pagkakataon, nagkawandang-wandang na yung ating mga plans because walang wisdom. Walang tamang paraan sa malimit na naging solusyon, lalong nagkabuhol-buhol. So, hindi ko alam kung ikaw to. But, sige po, hayaan natin na sa gabing ito, o bago tayo magtapos, huwag natin sayangin yung narinig natin. And ako naniniwala na matapos mong madinig to, meron ka talagang dapat na sagot dito. At kung ako ang tanungin mo, tingin ko ang pinakasagot nito matapos natin tong madinig at malaman na nandito pala ang dami ng dahilan kung bakit walang pabor ang Diyos sa mga buhay natin. That most of yung panahon at dumaan sa buhay natin, nandun yung pride. Andun yung kala natin, kaya natin, na dali ng mga sarili natin without God. Hindi man sadya. Sometimes, hindi mo naman na kailangan sabihin yun, pero sa action mo, sinasabi mo sa Diyos that, Lord, kaya ko na to. Sa malimit na pagkakataon, di tayo nag-guilty dito kasi akala natin, hindi ko naman sinasabi sa Diyos yun, pero more than yung words mo, ay yung galaw mo ang siyang
nagpapatotoo na punong-puno ka ng pride sa sarili mo. That in the end, wala yung glory ng Diyos kung ano man ang mangyari, or that ang sarili mo ang siyang naitaas ng gusto. So, trouble talaga, no? So, sige, ayan natin sa gabing ito. Pwede ba taas natin yung ating mga kamay? Tingin ko, ang isa sa pinakamalagang pwede natin gawin ngayon upang magamit natin itong sermon na ito sa buhay natin ay yung i-practice na natin yung narinig natin. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Hindi ko alam, but kung hindi ka sure na nasan ba ako? O eto, sabay-sabay na tayo na ibaba natin yung ating mga sarili sa Diyos sa gabing ito. At pwede nating sabihin na, Diyos, ako tong kausap mo. Lord, ako tong kinakausap mo sa gabing ito, Panginoon. Lord, at tingin ko masyado akong naging mataas o nagmataas, Panginoon, sa sarili ko, Diyos. But right now, Lord, gusto ko makasigurado, Panginoon, na bago ako lilisang sa lugaring ito, Diyos, tulungan mo ako kasi, Lord, nagdesisyon akong ibaba ang sarili ko ngayon din, Lord, itong oras na ito, kung ikaw to, sige, hayaan mo, nadidinig ka ng Diyos. At siguro pwede kang magsimula dun sa word na, sorry, Lord. Sorry, Lord. Patawarin mo ako, Panginoon, sa malimit ng pagkakataon. Lord, hindi kita sinasama, Lord, sa mga bagay na ginagawa ko. Dahil ang buong akala ko, Panginoon, ay kaya kong gawin itong mag-isa. But proven naman, Panginoon, Lord, nag-ikot-ikot lang ako, Panginoon. But that in the end, God, wala din akong napala, Panginoon. This time, Lord, gusto ko nang makasigurado, Panginoon, na anuman yung mga bagay, Lord, na mga plano ko, na mga nais kong gawin, Diyos, Lord, hayaan mo, magsimula akong muli. Diyos, na isasubmit ko itong mga bagay na ito sa iyo, Panginoon. Lord, pwede ba yun? Pwede ba yun? Upang wag wala ng kabuluhan yung mga nadinig mo. Kasi po pwedeng sabihin mo na ganda ng sermon, ba't hindi mo na i-apply agad? But this time, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na walang maiwanan. Lahat tayo, bago tayo lumisan sa lugaring ito, ay nandun tayong makasigurado na mababa na tayo ngayon. Naingi na natin ng sorry sa Diyos, na patawad yung mga bagay na nagawa natin, na atin ng kayabangan sa malimit na pagkakataon. Hindi ko alam habang tinataas mo yung mga kamay. Hallelujah, Father, Lord, nakikita mo yung mga kamay ng iyong mga anak, Lord, sa gabi nito. Lord, gusto namin, God, that, yes, Lord, gusto namin magpakumbaba, Panginoon. Lord, for this time, Panginoon, tulungan mo kami. Dahil alam naman namin na matapos kaming magpakumbaba, Panginoon, itataas mo kami, Panginoon, pagkatapos nito. Lord, narinig namin ito yung salita mo, Diyos, sa amin. But Lord, tulungan mo din kami na kapag nando na kami sa itaas, Lord, tulungan mo kami na ibababa namin ang mga sarili namin sa iyo. Hallelujah. Kasi mauulit lang ang mga bagay-bagay kapag nando na naman kami sa itaas. Kapatid, ito yung ihingi natin sa Diyos, ihingi mo sa Diyos, na kapag nandun ka na sa itaas at itinaas kang muli ng Diyos, ang dalangin mo sa Panginoon, tulungan ka ng Diyos na maibaba mo ang sarili mo habang itinataas ka ng Diyos ang buhay mo. Father, thank you. Yes, God, Lord. And this is our prayer, Lord. God, wala ka naman talagang ninais kundi itaas kami ng mga anak mo. But this time, God, Lord, gusto namin, this is our prayer, Panginoon. Tulungan mo kami, turuan mo kami, Lord. The Diyos, na pagkatapos kami sa itaas, Lord, yung prayer namin at yung desire, Lord, at yung babantayan namin, Panginoon, na huwag kami, Lord, magmalaki at kukunin yung glory pagkatapos. Salamat po. Thank you for your word today. Hallelujah. Pwede mo bang sabihin yan sa Diyos, Lord, salamat sa paalala mo sa amin sa gabi ito. O gawin mong personal, Lord, thank you, Lord, na napalaahanan mo kami. Opo, Panginoon, Lord, at this time, Lord God, sige, Lord, God, salamat po kasi naintindihan ko na walang mapapala ang mga taong mapagmataas, Panginoon. But naintindihan ko ito yung mga tao na may kagababaang loob
nandun yung wisdom mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Sige, pwede mo ba palapakan si Lord? Hallelujah! Can you shout, Hallelujah! Hallelujah! Yes, Father! Sige, Lord, thank you. Salamat sa mga salita mo na nadinig namin sa gabing ito. Lord, ikaw ang nadakila, ikaw ang naitaas, Panginoon. Kaya deserving ka lang, Lord, na ibigay namin yung mga hallelujahs namin sa iyo, Diyos, sa gabing ito. At for this time, Lord God, sige, Lord, naniniwala ako na pagkatapos nito, Panginoon, may mga pagbabago ng resulta, Panginoon. Lord, dito sa iyo, mga anak, hallelujah. Kapatid, matapos kang nakita ng Diyos na ibinaba mo yung sarili mo sa Kanya sa gabing ito, umanda ka more than doon sa expectation mo at more than doon sa imagination mo ang pwedeng gawin sa iyo ng Diyos pagkatapos nito. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Hallelujah, Father. Yes, Lord. Salamat po, Ama. And thank you, Lord. Salamat sa presence mo. Salamat sa mga anak mo na nandito ngayong gabi. Lord, para sa amin talaga to. Kapatid, para sa iyo talaga to. At matagal ka na nag-aantay ng answer prayer sa Lord. And I believe that this is the answer prayer ng Diyos sa iyo. Answer prayer ng Diyos to sa iyo. Kasi ito yung sinasabi lang ng Diyos, anak, baba mo lang. Itaas mo ko sa buhay mo. Baba mo yung sarili mo. At huwag ka mag-alala. Ako magbibigay sa iyo ng wisdom. So that in the end, makikita mo yung mga bagay na aayusin mo ay magiging maayos pagkatapos. Hallelujah. Father, sige, palapakan mo si Lord. Palapakan mo si Lord. Thank you, Lord. Thank you for the wisdom. Sige, pasalamatan mo ang Diyos ngayon pa lang. Thank you for the wisdom, Lord. Salamat, Diyos. Sige, Lord, give us wisdom. Lord, kung paano namin dali ng mga sarili namin. Lord, ang sabi mo nga, huwag kaming maging mangmang, Lord, sa sarili naming paraan. But thank you for the wisdom that God binaba mo sa amin sa gabing ito. Kunin mo yan. Hallelujah. Kunin mo yan. At sige, gamitin mo yan. Gamitin mo yung wisdom ng Diyos. At sige, ayaan mo, patuloy ka magtiwala sa Kanya. At naniniwala ako, sabi ko nga, hindi ko alam. Pagkatapos nito, pag-uwi mo ng bahay, definitely, makakakita ka ng mga pagbabago. Lord, yes God. Yes Lord. Yes Lord. We believe in you, Lord. God, sa pagbalik ng iyong mga anak next Sunday, Lord, sa lugaring ito, madami kaming kwento, Panginoon. Lord, because of this sermon, hawakan mo itong sermon na to dahil gusto ng Diyos na patunayan niya sa iyo na anuman yung mga bagay na binaba niya at sinasabi niya, hindi siya Diyos na sinungaling. Patutuhanan niya yan at makikita mo yan sa buhay mo. Hallelujah. After this, hallelujah. Father, thank you. Yes, Lord. Sige, pwede ba tayo magpasalamat sa Diyos ngayon pa lang? Pasalamat dahil kinikilala mo ng lahat ng bagay galing sa Kanya. Sa malimit na pagkakataon ating mga na-receive. Pero minsan lang natin nasasabi sa Kanya yan, yung thank you, Lord. Hallelujah! Kasi nga, akala natin, ginawa mo yan sa sarili mong paraan, sa sarili mong galing, at sa sarili mong kung ano yung nalalaman mo. But today, natin that galing yan sa Diyos. Galing yan sa Diyos. Galing yan sa Diyos. Hallelujah! Yung wisdom, knowledge, yung anumang meron ka ngayon, sa Diyos yung galing, kaya tama lang. At alam ano, but maybe ngayon mo lang talagang seryoso the Lord na salamat, Panginoon. Kung anumang meron ako ngayon, Panginoon, sa buhay ko, dahil galing ito sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Sige, palapakan mo si Lord. Yes, Lord, God. Lord, continue to bless this church, God. Sige, Lord. Hallelujah! Continue to bless in Christ City Church. Lord, upang maging blessing pa ito, hindi lamang sa amin, kundi sa marami pang mga tao. Lord, napapasok sa lugaring ito, Diyos, na naghahanap ng lunas, Panginoon, na hindi kaya, Diyos, ibigay ng mundong ito, Panginoon. Kasi kung sa mundong ito magtitiwala kami, Panginoon, ang lahat ng yan, foolishness, walang dulong maganda, walang resulta maganda. Lord, but ito, Panginoon, kung ito'y galing sa iyo, sabi mo, Panginoon, ito ay maglalast forever, Panginoon. O God, walang sino pwedeng magnakaw nito, kumuha, Panginoon. Hallelujah. Father, thank you. Yes, God. Lord, salamat, Lord, sa pagsama mo sa amin. And thank you, Lord. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo na hindi aksidente na nandito ka ngayon. Tama yung decision mo. Nakita ka ng Diyos kung paano ka nag-struggle bago ka nag-desisyon. Sa pagbihis mo pa lang, hindi ko alam, daming mga
mga bagay na pipigil sa iyo, but talagang nandun ka nag-insist at hindi yan nasayang at tama. At eto, word na ito ay para sa iyo. Hindi to para kanino man, hindi yan para sa katabi mo. Hindi ko alam kung kanino mo yung tinuturo. Para yan sa iyo kasi gusto kang itaas ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Itaas ka ng Diyos upang mapurihan ka, maparangalan ka, maparangal ang Diyos sa buhay mo. At hallelujah, yung glory belongs to Him. Father, thank you. Salamat po, Panginoon. Sige, okay na tayo. Hallelujah. Siguro, hindi ko alam. Pwede ba masakasanayan natin yung i-practice natin sa buhay natin, yung spirit of gratitude sa Lord. Sa bawat sandali, pasalamatan mo ang Diyos. Andun yung spirit of humility na kinikilala mo na, Lord, this is not me, Lord. Hindi ako to, Lord. Hindi to, this is not about me. Hindi to yung ako, Lord. Ikaw ito, Panginoon. Nandun yung lagi that God, thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede po ba yun? Na magkaroon tayo yung thanksgiving natin sa Lord. Nandun lagi. Kasi nandun yun, natuturuan tayo upang nandun yung buhay ay hindi natin kinukuha yung glory at whatsoever. Binabalik natin sa Panginoon ng pasasalamat dahil siya may gawa. Hallelujah. At definitely, marami pang pwedeng gawin si Lord pagkatapos kapag nandun tayo sa ganong klase ng pag-uugali. Yung marunong tayong magpasalamat sa Diyos at kumilala na siya ang may gawa ng lahat ng bagay na anumang ating mga natanggap at mga ginagawa at ating ginagawa sa ating mga buhay. Salamat po, Ama. Yes, God, Lord. Thank you, Lord. Pwede ba isa pang malakas na palakpak sa Panginoon? Hallelujah. Can you shout, hallelujah? Alam mo, yung hallelujah, kapag naintindihan mo, hindi ka lang sumunod, hindi ka lang dahil utos lang ng pastor, pero yung hallelujah mo ay galing sa puso mo. Dahil yung hallelujah mo, alam mo kung bakit mo binigay sa Kanya dahil gusto mo talagang luwalhati ng Diyos at pasalamatan siya sa mga ginagawa niya at gagawin niya pa sa buhay mo. Oh God, thank you. Sobra yon, ramdam ng Diyos yon. Sige po, ayan natin that from time to time, balik natin yung glory sa Lord. Hallelujah, Father. Thank you, Lord. Ama, sige, Lord. Hallelujah. Salamat, no Diyos, sa experience, sa hapong ito. Thank you, Lord. Continue to bless our 4 p.m. service, God. And Lord, ang dami pang mga upuang bakante dyan. Lord, we pray, samahan mo ako sa panalangin. Pwede po yung mga bakante pang upuan because this is also the desire of our God na hindi lamang tayo makapakinig nito at marami pang mga tao na naghanap ng solusyon sa buhay nila but never nila ito matagpuan sa labas. Dito lang at si Lord ang pwedeng magbigay nito sa kanila, yung totoong pagpapala at yung totoong buhay na talagang kasiyasiya pagkatapos. Hallelujah. Yes, Lord. Dinadalangin namin yung mga empty chairs, Lord God. Next Sunday, Panginoon, may mga uupo na dyan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sige, pwede po ba yun? Hallelujah. Declare that. Father, thank you, Lord. Sige, Lord. We thank you, Lord. Continue to bless our 4 p.m. service, Father. Salamat po, Ama. Sige, Lord. Ingatan mo ito yung mga anak, Panginoon. Lord, sige, babalik kami sa lugar nito next Sunday nang puno-puno kami ng kwento pagkatapos nito, Panginoon. Manda ka, may gagawing kwento ang Diyos sa iyo. Oh God, hallelujah. Oh God, thank you. Sige, kunin mo yan. Kunin mo yan. Ikaw yan. Ikaw ang kausap ng Diyos. Matapos mong ibaba ang sarili mo, matapos natin hingin ng sorry sa Lord, sa malimit na pagkakataon ay naging prideful tayo, puno-puno tayo ng pride sa puso natin. But right now, thank you, Father. Sige, Lord, mag-start kami uli, magsimula kami, Lord. Give us another day, Lord, nang ganito na yung puso namin sa harapan mo, Panginoon. Salamat po, Ama. Father, thank you. Yes, God, this is our prayer. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. Hallelujah. Sige po, isa pang malakas na palagpag sa Panginoon. God bless you. Sige po, tayo po yung makaupo na.